Karon nga man, ang topic is the fruit of the Spirit. Sakto ba ko? Fruit of the Spirit. Meaning, result sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga, kung karon ang atong lantawon na ato ang life, naana ba'y nabago? Naana ba'y nausab? Kung i-evaluate nimo ang self, unsa lang kay mga kausaban nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa na yung mga changes? Sa una, siguro, kanang always na ito ginasulti ba? Nga sa una, pastor, kusog kay ko mamalikas. Karon, gamay na lang. Pastor, kusog kay ko manigarilyo sa una. Tagpulo ka stick. Karon, isa na lang. At least na changes. Amen? Muna nga, ang atua, I pray nga tanan matagusa sa atua karon, glory to glory na igibago ang Ginoo. Amen? Muna nga, karon kay hinay-hinay man ta ginabag-o, hinay-hinay man ta ginausab sa Ginoo, muna nga, muhangyo mi sa inyo, lantawan na imong tapad, ayaw na siya i-judge. Kabalo ko, napa na siya apiki. Napa yun na siya medyo problema gyud. Kay samot na silingan nimo, amiga nimo, kay ilag yung ka sa iyang batasan, makakita yung ka sa iyang mga kinaiya, but akong paghangyo, tapatasi imong presensya sa iya. O kanang pasensya, o kanang ayaw siya i-judge, kaya nga naman, kita tanan, nag-grow pa. Amen? Ignay mo tapad, nasabtan natin ka, sister, brother, nasabtan, nakasabot ako nimo. Amen? Kaya kung gibag-o ka sa Ginoo, ako po, ginabag-o po ko sa Ginoo, muna nga, magtinabangay ta. Amen? Magtinabangay ta, at the same time, ang dako kayo nga mutabang sa ato is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, usa sa mga trabaho sa Holy Spirit sa tuwa, is to remind sa kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga usahay, pag naata sa apiki, maglisod ta o guna-una sa kamaayo sa Ginoo, pag naata sa problema. But ang Holy Spirit mutabang nato og remind painumdom, oy, na ako, na ang Ginoo, buhi ang Ginoo, mo remind siya sa atua. Amen? Naatay mga apiki, mga kakulangon, but ang Holy Spirit mutudlo sa atua. Amen? Dili kita pala pasagdan sa Holy Spirit mga igsoon. Time to time ginabago, ginausab ta niya. Mao na nga usahay, even ako I experience kana bitong mangutana ko sa Ginoo, Lord, ngano yung animan, ngano mao man ni tabo, ngano kiniman. Sa diyang na ako'y mga question, nakaistorya ko sa Ginoo, kalit lang pud na imo tubag. Ingon ani maguninak, ingon ani punak. Andi mangutana na pud ko. Andi pagkatiyod, na po imo tubag. Kayo ko, nabuang naman siguro ko, Lord. Ako ray nangutana, ako ra po imo tubag. Kung naka-experience ka na megsoon, wala ka nabuang. Ina nga wala normal na kay ngano man ang Ginoo nakikistorya nimo. Amen? Kay ang Ginoo, ang Holy Spirit sa una, upon them, kanang nagkuykuyog lang ba? Meaning, wala yun sa atua. Mauna nga, ang Holy Spirit, sa una nga time, daghang yung mga testimony that they hear an audible voice. Makadungog sila. Kaya nga naman, ang God, ang Holy Spirit is in a distance. Amen? Distansya man. So meaning, makadungog yun sila audible voice nga makikistorya sa ilaha. Pero karon may experience magyapon nato na. Pero most of the time, dili audible voice ang ato ang madunggan. But a conviction nga naa sa atong sulod. Ang Holy Spirit makikistorya sa atong kasing-kasing. Mao na nga wala na kay madunggan kaayo kay ngano man grabe ka duol. Amen? Kung ang Ginoo nakikistorya nimo, audible voice mo nadunggan, layo siguro ang Ginoo sa imo Pero pag ang Ginoo nakikistorya sa imong kasing-kasing, meaning naagid ay duol gyud ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Amen? Mao na nga karon ang Holy Spirit ready naa sa tuan nagtudlo naguban kanato. Amen? Mao na nga in Galatians chapter 5 ingon dia, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ingon diri, the fruit of the Spirit. Wala giingon og fruits of the Spirit. But ang giingon is fruit of the Spirit, meaning usa. Sa usa ka bunga, na ay love, na ay joy, na ay peace,
Amen? Nakuha niya sa meaning, ang fruit, ang result sa Spirit of God nga mo manifest sa atong kinabuhi is kining siyam. Kining 9. Mauna nga, ang pinakauna, pero kinitanan, ingon diri, against such things, there is no law. Meaning, ang kinintanan, nagsugod sa gugma, sa grasya sa Ginoo. Because of the grace of God, because of the love of God, ang atong na-experience, mo result ning fruit of the Spirit. Amen? So meaning, dili imong hago. Dili imong hago ang mugawas kini nga fruit. But it's a manifestation sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Kung atong masabtan ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, mo result ning siyam. Unsa ning siyam? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mo manifest. Mauni makita. Mauni ma-witness sa mga tao sa imong kinabuhi. Kini nga result. Amen? Muna nga, kung atong lantawon, atong ay i-evaluate atong kagalingon, nanabataan nga fruit. Amen? Nana, pastor, pero bulak pag man pastorin mo, pa may paggawas. Ang uban po, mo putot pag yun. Putot, gamay pag yun kayo. Meaning, kabalo ka nga bunga na, pero dili pag yun siya fully grown. Amen? Ang uban, dagko na yun. Pwede na yun makaon. Meaning, naanagay nindot o grabe kayo nga result. So, sa atong mga fruit, sa atong mga bunga, naagya po'y level. Amen? Siguro na kay self-control. Pero tama na sa katulo, pagkaupat, wala, piti na. Pero sa una, piti diretso. Karon, na kay self-control, maabot ng katulo. At least na, hinay-hinay. Amen? Patience. Nanakay patience. Kaya sa una, 1 minute pa lang, nagpaabot, sa puto na ka. Karon, 1 hour na. At least, ming taas-taas ang imong pasensya. Amen? So, glory to glory, ginabag-o kita sa Ginoo. Let us just allow the Holy Spirit nga tudluan ta, gina-equip ta, ginabag-o ta. Mauna nga, ang kausaban, dili noodles nga pagbutang ini ni tubig, pwede na kanon. Amen? Naay process. Ang fruit, naay process. Ang usa ka kahoy, itanom nito karon pagkaugma, dili na pwede nga mamunga dayon. Amen? So, ang fruit, mugawas, depende sa process nga iyang maagian. Unya, kung ikaw usa ka tree, gitanom lang ka diya, gipasagdan ka for how many years, gibalikan ka, do you think mo prosper ka? Do you think mo grow ka? Or ikumpara nimo sa usa ka kahoy nga gitanom, and then kada adlaw ginabantayan, kada adlaw ginabungkal, kada adlaw gibutanga, halos every month gibutanga fertilizer. Do you think, what do you think asa ang mas mubunga og maayo? Ang gipasagdan o ang giatiman? Mao na nga importante kayo ang dokimos nimo maigsoon. Imong dokimos group makatabang na sa imuhang pag-grow in the Lord. Kay kada adlaw, kada dokimos ninyo na ay pagbungkal, na ay pag-nurture, na ay pagbubo nga mahitabo. Mao na nga every time mabubuan ta, every time makadungog ta sa pulong sa Ginoo, hinay-hinay mutubo pud ta. Amen? Mo magdili mo agree? Pag bubuan ta always sa Ginoo, the more ang atong increase. And then, pag mo increase ta, mo result ni nga fruit, pag kini nga fruit, mo result sa tuwa, kinsay makabenefit? Ikaw, mga igsoon. Amen? Kita ang makabenefit. Kaya nga naman, ginabag o ginausab ta sa Ginoo. Mausab atong mindset, mausab ang atong kasing-kasing. Amen? No, mausab ang atong kinabuhi, ang atong dagan sa kinabuhi. Mao na nga, para even kami mga pastors me, but glory to glory, kada adlaw na ay ginabag-o ang Ginoo sa mo. Amen? Dili tam kaingon nga tungod kay pastor, balaan na, holy na, no? Muna nga, naagyapon ang mga apiki, pero ginagmay na lang, hinay-hinay, ginabag-o yapon sa Ginoo.
Amen? Mao na nga ingon na kung sa verse 22 mo ni ang fruit, mo ni ang result. Kung atong balikan ang verse 1, ingon diri sa verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. So karon, ngano na ay result, ngano na ay fruit sa Holy Spirit na hitabo sa tuwa, kay sa sinugdanan sa una palang daan, muratag bandage ba? Gapos, meaning naata sa atong old life. Sa diyang naata sa atong old life, Christ naigibuhat si Jesus sa atong kinabuhi, He set us free. He set us free ta sa Ginoo from all kinds of bondages. Number 1, sala. Amen? Gipasaylo ta sa atong mga sala. No, gihinluan ta by the blood of Jesus Christ. And then, tanang klaseng bandages nga naata, giset free ta sa Ginoo. Amen? The moment you receive Jesus Christ as Lord and Savior, giluwas ka, dili lang from hell to heaven, but in any area sa imong life nga kailangan luwason, giluwas ka sa Ginoo. Amen? Giluwas na ka sa utang. Giluwas na ka sa imong sakit. Amen? Giluwas na ka sa imong problema karon. Tanang area giluwas na ta. So meaning we are now set free. Amen? Gawas no na ka. But ingon diri, sa diyang gawas no na ka, sa diyang gitagaan ka og kagawasan sa Ginoo, stand firm then and do not let yourself be burdened again. Unsay ingon sa Bible, ingon sa pulos Ginoo, do not let. Meaning, ayaw i-allow ang imong kaugalingon nga ma-burden again. Nakuha na to? Meaning, sa diyang giset free ta sa Ginoo, naagya po yung mga chances nga naay mga burden, mga piki, mga bikil nga moabot sa atong kinabuhi. But ingon ang Bible, do not let. Ayaw i-allow nga mahitabo na sa imuha. Amen? Ayaw tagaig chance ang enemy nga kung unsay bandages naa ka sa una, imong mabalik karon. Amen? Kung giset free na ka ni Lord sa utang, ayaw na pangutang og usab. Ay, salamat na nag-amen. No? Kung giset free na ka ni Lord sa una nga, sa una, kung unsay mong mga bisyo, giset free na ka sa Ginoo, wala na ka ng mga bisyo, karon ayaw i-allow nga mubalik na nga mga bisyo. Amen? Muna nga, ako sa diyang na-set free ko sa akong pagkasugarol, wala na ko ming agto kuyog sa sugal, mulikay na ko. Hangtod nga gitagaan ako og kusog sa Ginoo nga bisan pag magsugal sa akong atubangan, dili na wala nag-desire. Amen? Kay kung nag-decide ka karon, unya sa imong pag-decide na ang imong nakapalibot maura gyapon, do you think mabag-o ka? Do you think mausab ka? No. Mo na nga ingon ang Bible, do not let your burden do not let yourself be burdened again. Nakalingkawas na unta ka karon, imo pag yung gibalikan. Amen? Imong uyab nga problema ka, imong gibulagan, ay salamat, bulagan na nimo. Pero pila ka bulan imo na pong gibalikan. Burden na pud. Magampo na po kas Ginoo nga, Lord, may tag magbulag na pud ni Lord. Unya gihatag sa Ginoo, nagbulag na pud. Ay salamat, nagbulag mo. Pag gabalik na pud. Nagproblema na pud. Kanila kung may example kay murag common. Pero kabalo ko daghan kitang mga problem or issues nga kita ra gyapon ang nag-allow nga nagbalik-balik ta nga problem. Amen? Kabalo na ka sa result pero imo gyapon ginabuhat. Kay nga naman atong ginaalaw. Muna ingon ang pulong sa Ginoo. Kung imuhan ni dawatan ni, do not let yourself be burdened again. Ignay mong tapad, do not let yourself be burdened again. Amen? Ayaw itugot mo igsoon. Ayaw i-allow nga magproblema na pug ka. Ingon si Paul sa Galatians in verse 2, ingon siya, mark my word. Kanang murag timan ini. I, Paul, tell you that if you let yourself be circumcised, Christ will be no value to you at all. Kay kini nga time ang good, nagkuan sila ba? Nagdebate si Paul o mga disciple nga
kung mutuo sila ni Jesus, dapat aton na silang tulion tanan. Kay ang Israel o ang Ginoo na ay covenant. Ang covenant sa Israel o sa Ginoo, dapat ang tanang mga lalaki tulion. Pasensya sa word ha, naman ko sa Bible. Ako na naiisulti. Okay ra ba mga pisot? Ay, salamat, walay nag-amen. Basi na yung mga pisot na suko ba? Na yung nag-amin? So, ingon rin, do not let yourself be circumcised. So, kaya nga naman, ang circumcision sa Israel is a sign of covenant between God and Israel. So, ang circumcision, marking them as God's people, signifying a spiritual cutting away of sin and impurity. Mauni ang kasabutan sa Israel o ang Ginoo. Ang Israel o ang Ginoo dapat naay kasabutan nila mag-circumcision. It symbolized, represented the need to cut away sin from a person's life. And it was a promise of blessing. So, sa Israel, once magpa-circumcise ka, meaning you are claiming or kanang imong gipuy-an ang covenant sa Ginoo o ang Israel. So kung wala, Israelites ka, unya wala ka nagpatuli, meaning wala kaming dawat sa covenant sa Ginoo sa Israel. Amen? So muna nga, big deal kayo si Paul, sa diyang nag-share siya sa Galatians, big deal kayo sa ubang mga disciple. Mga Paul, ngano man ni atong kuan nga, tapo kami kung believers ta ni Christ, ngano ang uban diri mga pisot man. Ang uban diri ngano wala man nagpatuli. So, karon nag-away na debate. Mo na ingon si Paul, kung imong i-allow nga ang tao mag-circumcise, meaning ang gibuhat ni Christ sa cross maput into vain. Kaya nga naman, ang covenant of circumcision is to separate us from the sin. Ang Israel to God nga covenant, mag-circumcise ka, meaning ma-set apart ka. Mahimo kang holy, mahimo kang righteous, ma-set apart ka sa imong sala, o mahimo na kang holy, balaan diya sa Ginoo. Sa diyang magpa-circumcise ka. So meaning, ang ilang holiness o righteousness, mabutang sa circumcision. Pero sa time ni Christ, dili man sa circumcision, ngano naluwas ta, ngano na imutang matarong o balaan. Ngano na imutang balaan o matalong? Because of the blood of Jesus. Amen? Mao na nga, because of the blood of Jesus, mao na nga nahimutang righteous na set apart ta sa kalibutan. Mao na nga, karon ingon si Paul, kung atong ipugos ning circumcision sa mga tao, meaning ang pagkamatay ni Christ sa cross, maput into vain. Nagets na to? Mao na nga, ang gibuhat ni Paul, wala gid niya gipa-circumcise. Ingon siya, in verse 4, you are trying to be justified by the law, have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. So, meaning, karon it's all about by the grace of God. So, karon imong ibutang imong self under the law because that's the law of Israel to God. Kung imong ibutang imong self diya sa balaod sa atong mga ancestors sa una, so karon you are putting yourself, you have fallen away from the grace of God. Amen? So, in verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision or uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith. Unsa ra daw mag-matters? Ang imong pagtuo. The only thing that counts is faith, expressing itself through love. Amen? So, muna nga ingon si Paul, circumcised or uncircumcised, basta na ipagtuo sa Ginoo, mindawat sa Ginoo, approve ka sa Ginoo. Amen ba mga pisot? Muna nga wala nay kalabutan ang circumcision sa salvation, sa separation sa sin. So meaning sa Israel nga tapok, either magpa-circumcise or uncircumcised, ang importante, they have the faith of God. Amen? The only thing that counts is faith, expressing itself through love. Amen? So, muna nga, ang Ginoo, God made us free in everything.
gihimo man tang gawas nun sa Ginoo, it doesn't matter, it doesn't mean nga gihimo tang gawas nun sa Ginoo, tagaan tag freedom sa Ginoo, free na punta to do anything. Gitagaan tag freedom sa Ginoo, pero ayaw gamita ang atong freedom to do sin. Amen? Ayaw gamita imong kagawasan nga mubuhat kag sala. Moingon ka nga, free na bitaw ko, gawas na bitaw ko, gipasaylo na bitaw ko sa Ginoo, gigugma bitaw ko sa Ginoo, pwede na ako ni buhaton, anything, pwede na akong buhaton. So, ayaw gamita ang kagawasan nga gihatag ni Lord sa imo to do sin. Amen? Muna nga, God, in verse 13, my brothers and sisters, you were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Amen? So, taga nakakagawasan sa Ginoo, pero ayaw po kanang abusari ang kagawasan sa Ginoo. Tanan na lang po imong buhaton, bahala bisag sayop, kabalo na kang sayop, imo yapong buhaton. Mo na nga, do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, unsay gingon diha? Serve one another humbly in love. Atong usbon, unsay gingon? Serve one another humbly in love. Mao na nga mo-serve kita sa Ginoo. And then pag mo-serve na sa Ginoo, we cannot see God, we cannot touch God, but God gave the church. Asa ta mo-serve sa Ginoo diya sa simbahan. Dili lang po sa simbahan, even sa imuhang silingan, even dito sa gawas, meaning let us serve God, let us serve one another humbly in love, meaning kanang ang atong pagserbisyo nagigugma. Amen? Amen ba? For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Ang entire law, ang katibukan sa balaod sa Ginoo, ma-fulfill on this one command. Unsa ni nga command? Love your neighbor as yourself. Mao na nga pag kini mao'y ma-manifest sa ato ang kasing-kasing, tanan mo flow. Meaning, ang secret ragyod sa tanan nga mo flow, nindot mo flow sa atong kinabuhi, it's all about love. Amen? Mao na nga pag kaya na nimo higugmaon ang imong silingan, that's the time nga ning-grow na gyud ka. Amen ba? Agtuagin mong silingan unya. Pag makalantaw ka sa iyang naong, katong pinakahit nimo nga silingan, pag makalantaw na ka sa iyang naong, and then imo na siyang mapasaylo, and then grow na gyud ka in love. Pero pag lantaw nimo sa iyang, naglagot yapon ka, gisapot yapon ka, nagapon ang kapungot sa imong sulod. Pangayo og grasya sa Ginoo. Lord, tabangi taong ko Lord, nga may gugma na nako ni nga ako nga silingan. Wala na may nag-amen? Amen? Kung naa kay mga kalagot no, kanang tabangan ta sa Ginoo nga Lord, tabangi ko. Dili gyud nato kaya maigsoon. Amen? Dili nato kaya to give, to show love sa uban. Dili nato kaya pag dili kita mismo naka-experience sa gugma sa Ginoo. Amen? Mo na nga ato is mangayo itagtabang sa Ginoo. Let us allow God nga siya ang move, siya ang mag-work sa atong kinabuhi. Mo na nga to fulfill sa tanang mga balaod sa Ginoo, kini ra gyud ang iyang giingon, to fulfill all the commands of God. Love your neighbor as yourself. Unsa daw nga klase nga gugma? Kung unsa kapag higugma nimo sa imuhang kaugalingon. Giunsa nimo pag higugma imong kaugalingon? Imong giatiman, pamahaw, paniudto, panihapon, imong yung ginapakaon, imong kaugalingon, napay morning snack, napay midnight snack, napay afternoon snack, napay dawn snack. Yun ana pagatiman sa imuhang kaugalingon, giatiman imong tarong. And then imuhang face kay grabe ka baby face, napakay foundation, napakay makeup, napakay facial wash, grabe gyud. Giatiman nimo tanan. Grabe nimo pag-love sa imuhang kaugalingon. Kung yung ana nga klase nga love ang imong gibuhat sa imong kaugalingon, that's the kind of love nga imong i-show sa imong neighbor. Amen? Mao na nga kung kaya na nimong buhaton sa imong silingan sa tao nga nakapalibot sa imuha,
then diya nimo masukod, no? In human nga understanding, diya nato magsukod nga ning grow na gyud ko sa gugma sa Ginoo. Amen. Samot na nga na kay heart nga sharean siya sa gugma sa Ginoo. Imo siya ipapil sa dokimos, imo siyang i-invite sa panimbahon, meaning nanagyud kay heart sa tao. Na kay heart sa imong neighbor. Amen? Kay ang tinuod nga gugma, you will bring people to Jesus. Mo na tinuod nga gugma, maigsoon, I tell you, kung naigugma gyud ka ng tawhana, bring him to Jesus. Bring her to Jesus. Kay nga naman, ang tinuod nga gugma nga iyang madawatan is naara gyud sa Ginoo. Amen? Mo na nga, karon, let us grow in love. Ignay mo tapad, let us grow in love. So, muna nga karon kay naaman ta, mao man ni ang desire ni Lord sa tua, naay instruction si Lord. Say, Lord, unsaon man ako na Lord? Oy nga ma-show na ko ang love to others. Ako ning mapakita kana nga klase nga gugma, ako ning ma-practice kana nga gugma. Naay instruction si Lord in verse 16. In verse 16, ingon si Paul sa Galatians, so I say, mo ni mo baton, walk by the Spirit. Unsay command ni Lord sa to fulfill all the commands of God. Love your neighbor as you love yourself. So karon dili man nato na kaya. And then Lord, unsaon Lord nga ako na mabuhat? Mao'y instruction ni Lord. Unsay instruction ni Lord? Walk by faith. Kay nga naman, mulantaw pa lang ka sa naong sa imong silingan, maglagot naman ka. Amen? Anino pa lang daan, saputo na ka. Nya karon ingon si Lord, walk by faith. Lord, dili na ko ni kaya pa sa iluon, pero kabalo ko naa kay buhaton, Lord, nga ako ni siyang ma-forgive. That's faith. Amen? Walk by faith. Lord, grabe yun, ako kay ni siyang sala, pero by the grace of God, Lord, kabalo ko, imong bag-uhon akong kasing-kasing. That's faith. Amen? Makita nimo sa ato ang in our human eyes, in our human understanding, murag wala na may chance, Lord, nga maka-forgive ko. Wala na may chance, Lord, nga maka-show ko og love. Kay grabe man gyud ang hatred nako ani niya. But that's your human understanding. That's what you see sa imong kaugalingon. But when you walk by faith, glory to glory, usbon gyud ka sa Ginoo. Walk by faith, not by sight. Ingon ang pulong sa Ginoo. Walk by faith. Mo na nga karon sugod karon walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Once you walk on the Spirit, dili nimo kanang ang kaning imong flesh, dili nimo kanang mahatag ba or mapahimuslan sa imong flesh ang iyang mga desire. Amen? Kay nag-walk man ka in the Spirit. And then for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Usay mao gyud ni magkontra bitaw. Kanang every Sunday, ang imong spirit moingon nga, lami imong simba, lami imong minaw sa puno sa Ginoo. Pero imong flesh moingon, kapoy man ka. Wala man kay kwarta, wa kay kapliti, ay nagsimba. Imong flesh moingon ba nga, daghan kag buhaton, daghan pa man kag atimanon, ay sa simba. Pero imong spirit, lami ang simba, uy, lami ang minaw sa pulong karon uy. Amen? Kinsa nakasulay ana? Usahay, ingunani ang nahitabo, ang spirit is contrary to the flesh, o ang flesh pod contrary to the spirit. But once you practice yourself to walk by the Spirit, walk by faith, walk by the grace of God, hinay-hinay, matrain ang imong flesh. Mausab ang desire sa imong flesh. Dili nimo ma-indulge, ma-gratify ang desire sa flesh. Meaning, imong matrain, ma-equip ang imong flesh. Mao na nga every Sunday, Monday to Saturday, abti kay ka, nga matingala ka, pagka Sunday, maluya imong lawas. Kapuyan imong lawas, Sunday manunta. Monday to Saturday, wag yung ko gikapoy. Abti kay kong lawas na ako, pagka Domingo, kapoy man, luya man. Mao na nga, that's the time you ayaw i-gratify ang imong flesh. Barog, tindog yun. Bahala ka, flesh. Hilanat na ka, musimba ko. Bahala ka, pamaol na ka, musimba ko. Amen?
Once imuhang i-allow imong self nga, ay, gikapoy man ko, makasabot na lagi ang Ginoo ni, kay gikapoy ko. Pagka next Sunday, ay, gikapoy na po ko, makasabot lagi ang Ginoo. Hantod, nahimo nimong lifestyle. Nahimo nimong normal ang pagdili, pagsimba. Pero once imuhang i-walk by the Spirit, dili ka mag-walk by the flesh, mo go against ka kung unsa ang desire sa imong flesh, hinay-hinay ka na imong flesh, dili na kanang matagaan kag kusog ba sa Ginoo. Amen? Mo na nga karon the desire of the flesh will contrary to the spirit. Spirit was contrary to the flesh. They are conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Mag-conflict yun na kay para maputol ba. Pero dili all the time ang flesh may magbuot. Once you start to walk with the Spirit, ang imong flesh mo follow na lang na sa imong spirit. Amen? Muna nga, in verse 19, the act of the flesh are obvious. Mo ni act of flesh. So, pastor, saan ako pagkabalo nga ang flesh na'y nag-work out sa akong kinabuhi? Kini, ang acts of flesh, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. So, kini mga pipilaling meaning mga example lang ni. Unsay timailhan nga naa ka sa flesh, pag kini ang magmanifest sa imong self, and then pag kini ang manifest, ang imo pong flesh, imo pong ginabuhat. Amen? Na may manifestation nga, na may usay nga manifestation ani, pero tungod kay strong imong spirit, makasino ka ba? Dili ko ana, dili na ko ni buhaton. Dili na ko ni i-allow sa akong self. So, you are practicing in walking with the Spirit. Amen? And then, pag sige kag na practice ana, sige kag deny ani nga mga butanga, then moabot ang time nga mulabay lang na sa imong feed or makita lang nimo, mawala ang desire. Amen? Mawala gyud ang imuhang kanang imuhang heart diya. Muna nga, for example, if naa ka sa addiction, sa normal mga usual nga mga addiction sa mga kabatanunan, ako na isulti, pornography. Makakita lang kag sexy diya or unsa, daghan din mo daghan sa imong utok. And then nanay day manggawas nga mga link. Moingon imong spirit, dili ko na. Pero imong kamot, lami man. And then hinay imong i-correct imong self. Imong i-train imong flesh nga dili mawala na ana nga mga desire. Amen? So how to train the flesh? Every time nga moabot na, say no, ano nga mga butanga. Amen? And then time, kay kung magsige kag no, time will come. Pag moabot na po nagbalik, mawala gyud na nga desire. Pero sa diyang moabot na, naapa imong desire, unya, last na lang Lord, kini na lang. Lami kaayo. Lord, magbag-o na gyud ko, ugma na pud. Magbag-o na gyud sugod karon pagka ugma. Na pud, bag-o na pud. Mao na nga, every time hatag by the grace of Lord, tabangi ko Lord, mo say no ani. Ask the strength of God. Kay kung imo lag yung kusog magsun dili nimo kaya. Kung ang imo ang flesh imong pasagdan dili nimo kaya, you need the grace of God. Amen. Lord, tabangi ko ani Lord, di na ko ni kaya. Lord, ako ni surrender sa imo Lord. Na pod Lord, oy, abot na pod Lord, tabangi ko Lord. Ask God's strength. Amen. Kay kung imo lang, kung ato lang, dili gyud nato kaya maigsoon. Mao na nga kini mga kini mo na yung mga usually nga mga nahitabo sa tuwa. But usahay kini tanan bitaw manghitabo kanang sani mo flow sa kasagara sa usually sa mga tao pag naay kwarta. Amen. Pag naay kwarta ang tao, mao na nga
kita gina-train ta, gina-equip ta nga karon pa lang daan gina-train ta ni Lord how to manage our finances. Amen. Kay ingon sa Timothy ngano gi-connect nako ang money sa kini nga mga fleshly desire. Ingon sa Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kind of evil. So, ang money dili daw tan. Amen? We need money. Kinsa na yun kwarta? Kita tanan na yun kwarta. But ang ingon rin, the love of money is the root of all evil. Manggawas na tanan, meaning, ang say love of money, ang love of money meaning, ang imong naong ba, mura na kwarta. Pag mata, kwarta. Pagkatulog, kwarta. Unsay mong buhaton, kwarta. Manglaag ta, kwarta. Magpuyo ka, kwarta lang gyapon. Manakay buhaton, wala. Kwarta lang gyapon yun. Tanan. For 24 hours, 23 hours, anak. Guna-una kang kwarta. Ang 1 hour, anak, kaya natulog na ka. So, the love of money is the root of all evil. So, pag naakay love sa money, some people eager for money have wandered from the faith and purged themselves with many griefs. Wandered from their faith. Murag, nawala na ilang pagtuo, kwarta na lang. Pag na ako'y kwarta, mabuhat yun ako tanan ba? Pag na ako'y kwarta, ako yun yung makuan ba? Pag nalang ko'y kwarta, murag, ang kwarta na ang nagdala sa iyang kinabuhi, dili ang Ginoo. Amen? So, ang love, ang kinintanan, magsugod, ang root of all evil is money. Muna nga, ako karon fruit of the Spirit man ta, but I want to cut this, kini bitawng, kini nga root, kini nga ugat, dapat putlon na to ni nga ugat. Kuhaon na to ni nga ugat. Kaya kung putlon na natong lawas, pila ka tuig na, mutubo na po na. Muna nga atong putlon ang ugat. Unsa ang root of all evil? Kwarta. Pero wala ko na yung nga ambi na inyong kwarta. Kaya makadaot na ninyo. Pag na mo yung nana, ayaw gimog tuong igsoon. Ang ingon sa time ni Abraham, si Abraham is before sa law, before ang balaod. Before ang balaod na hatag, ang balaod na time pa ni Moses. Si Abraham, una pa for 1,000 years, ahead pa siya kang Moses. So karon si Moses o si Abraham na siya kanang panagtagbo diya sa Ginoo. And then ang sa diya na sila encounter sa Ginoo. And then usa sa mga instruction ni Abraham kay God nga mulakaw siya, muhawa sa siyang lugar ug na siya lugar nga ipagtuan si Abraham sa Ginoo. Amen? Pero sa diyang nag-instruct si God kang Abraham, wala nakabalo si Abraham kung asa gyud moadto. Unsa nga asa siya moadto, pero unsa gibuhat ni Abraham? Abraham is a father of faith. Dako kay siya pagtuo sa Ginoo. Wala siya kabalo unsay pagtuan, pero mingyes siya sa calling ni God. Amen? Sa diyang pagyas niya sa tawag niya sa Ginoo, minggo siya, minglakaw siya, o ang iyang paglakaw kuyog niya iyang pamilya, o usa sa iyang pamilya nga kuyog is si Lot. Si Lot, iyang sa to pag-umangkon, no? Pag-umangkon niya si Lot, and then karon sa ilahang journey daghan silang mga experiences na and then one of their journey miabot sila sa usa ka area, and then gipapili na duha ka place nga pilian, and then ang gipapili ni Abraham si Lot kung asa siya mo adto. Kay kini nga time is mag-part ways sa sila ba? Nag-separate ways sila. So karon gipapili pero si Abraham, may anak mo sa Ginoo, Lord, kung asa ka didto ko. Kung asa imong presensya, Lord, didto ko. Pero si Lot, ang iyang gipapili niya si Lot, okay Lot, asa man ka mo adto? Diring area o kining area? Karon gipili ni Lot ang katong place nga prosperous, productive. Kanang bibo kay ba? Mo na ang Sodom. So, ang Sodom ang gipili ni Lot nga dito siya mo stay. So karon ang Sodom is mura bitaw kuan kana bitaw mura ka nagpapili sa usa ka syudad ba?
Murag unsa may pinaka Iligan City o unsa nindot nga city? Singapore. No? Iligan City o Singapore. So karon nagpapili si Lot kay Lot, asa man ka? Iligan City, Singapore. Ay diri ko sa Singapore kay productive, nindot kaayo. Grabe ka kuan. So karon ang gilantaw, ang gipili ni Lot is according sa iyang nakita. Kini prosperous ni, kini nindot kini, maglipay kini, maglindot kay ini according sa iyang nakita. But si Abraham, unsa iyang gipili? Lord, kung asa imong presensya didto ko. Amen? Time will come, karon ang kabalo naman ta sa story ni sa Sodom and Gomorrah. Ang Sodom and Gomorrah gi-judge gyud sa Ginoo. Mao ni ang duha ka city nga gibubuan ni Lord og sulfur nga tanan gyud gi-destroy. So karon dito si Lot na nagpuyo sa Sodom. Abot ang time nga ang Sodom kanang gi-conquer ba? So sa pag-conquer, tanang mga naa dito sa Sodom captives, hostage, and then naapil dito si Lot. So in Genesis chapter 14 verse 13 to 16, ingon diya, a man who had escaped came and reported to Abraham the Hebrews. So katong nga nahitabo, naka-report kang Abraham. Naka-report dito, and now Abraham was living near the great trees of Mamre, the Amorites, a brother of Eshcol and Aner, all of whom were allied with Abraham. So tanan allied ni Abraham, kauban ni Abraham. Katong mga tribes dito, katong mga nakapalibot dito, tanan allied ni Abraham. So karon in verse 14, when Abraham heard that his relative has been taken captive, he called out the 318 trained men born in his household and went in pursuit as far as Dan. So ilang gakuha og warrior si Abraham og ilang gipursu ang katong nag-captive sa iyang pagumangkon sa iyang relatives nga si Lot. And then during the night, Abraham divided his men to attack them, and he routed them, pursuing them as far as Hubah, north of Damascus. Kanang si Abraham, makita niyo ba nga kung lantaw na to na ginapursug yun ni Abraham, kanang kuan ba nga by the grace of God iyang makuha ang iyang relatives nga si Lot. And he recovered all the goods sa diyang na pursu na nila, nindaog sila, nakuha nila si Lot, ilang nakuha ang mga captives. He recovered all the goods and brought back in his relative Lot and his position together with the woman and the other people. Meaning, dili lang si Lot, meaning daghan pag kayo sila o gi-rescue. And then pag-rescue nila, mindaog sila sa gubat, sa war, and then pagdaog nila, tanan ang naa dito sa area, ilang gipangkuha. Looting ba? Looting. So, muna nga, kung tigdula ka og PUBG o ROS, kanang mga nana, mga war diya sa video games, pag di ba, kuhan na time nga, pag makapatay ka o maagto ka na nga balay, maagto ka din, manguha ka mga armas, mga pagkaon, mga hiling. So, karon iyon ana ang nahitabo sa time nilang Abraham. Pagkadaog nila, nakuha nila ang mga captives, and then ilang gikuha tanang naa dito ato nga lugar. Wala, mga gold, mga unsa mga kwarta, tanan gidala nila. So grabe kadaghan. Murag kuan ba? Murag Marawi City. Pagkauman sa gubat, ingon sila nga daghan nag-claim nga, nawala among kuan, nawala among kini kuan. Wala po kabalo kinsa nagkuha ato, kung kinsa ginaa dito, no? Pero possible gyud nga naay nang itabo nga looting pag-war. So mo na nahitabo sa time ni Abraham. Sa time nga ilang gi-conquer ilang gi-pursue si Lot. So karon nakuha na daghan kay sila position nakuha. Karon sa diyang nakuha na lang captives, daghan na silang mga positions, mga treasure nakuha. Verse 17, after Abraham returned from defeating Kedorlaomer, pasensya na mo,
and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh, that is King's Valley. So karon nakabalo ang king sa Sodom nga mingdaog si Abraham. And then karon ang gibuhat ni king sa Sodom, iyang giadto si Abraham. Iyang gitagbo. Pero sa diyang nakitagbo si king sa Sodom kang Abraham, naapay before siya naapay nakitagbo kang king sa Sodom. In verse 18, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. So karon nakitagbo si king of Sodom. Karon naapod nakitagbo ang si Melchizedek. The king of Salem brought out bread and wine. So sa king of Sodom miadto, pero naay abot ang king of Salem si Melchizedek. Unsay gidala ni Melchizedek? Bread and wine. Bread and wine is a picture of Holy Communion. No? Muna nga, Melchizedek, ang giingon sa Bible, kung lantawon nimo, basahon nimo sa book of Hebrews ba to? That Melchizedek is a king of righteousness. Meaning, kung kinsa gini atong ama ng katipunan? Andres Bonifacio, ama ng katipunan. So dili gyud siya ang kanang nagsugod sa katipunan, pero nahimo siyang head sa katipunan ba? Mula siya nahimo siya pangulo diya. Mula si Melchizedek is the king of righteousness. Dili gyud siya ang righteous, pero kung mubuhat og mga matarong, noted kini si Melchizedek. Kung righteousness ang hisgutan, noted si Melchizedek, pinakamaayo yun. Pinaka-known. And then karon, si Melchizedek, he was a priest of God Most High. Pari. No, pari sa Israel. So, meaning, ang priest, unsa itong priest is, ang priest is mauna ang nag-represent sa people to God. Amen? So, si Melchizedek, ingon niya, and he blessed Abraham, saying, "Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth." So, karon, in verse 20, "And praise be to the God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him the tenth of everything." Kinsay nakitagbo sa iya ha? Ang una nakitagbo niya sa king of Sodom. And then sunod sa katong king of Salem, si Melchizedek. Sa king of Sodom, ingon man si king of Sodom kang Abraham, "Abraham, kuhaan ni tanan. Kuhaan ni tanang mga kabtangan. Ibilin lang ang mga tao." Ibilin lang mga tao. Ibilin lang ang people. And then kini tanan kuha. Makita nimo ang king of Sodom is a picture of the enemy. It's a picture of kanang Satan sa atong kinabuhi. Ang king of Sodom kay ngano man ang iya lang yung gi-look after ang mga tao. Wala man siya pakialam sa mga position, sa mga kaptangan, wala siya pakialam. Unsay iyang importante siya ang mga tao. Kay ngano man gusto niya i-destroy ang mga tao. Mo na nga ang enemy, wala man siya nag-go after kung unsay naa ka. Ang gi-go after sa enemy sa imo is ikaw. Gusto niya nga ikaw mismo mo deny ka sa Ginoo, ikaw mismo mo palayo ka sa Ginoo, ikaw mismo mawala imo pagtuo pagsalig sa Ginoo. That's the desire of the enemy. Sa imong kinabuhi, ang pinaka-desire niya it's not about your position but ikaw mismo. Amen? Mo na nga ang enemy si king of Sodom siya nga kuatanan ang bilang ng mga tao. Pero unsay gibuhat ni Abraham, wala siya misugot. Unsay gibuhat ni Abraham, gikuha niya mga captives, gikuha mo niya tanang mga positions, and then in verse 20, then Abraham gave him a tenth of everything. Meaning sa tanang nakuha ni Abraham, iyang gibalik kang Melchizedek. Kinsa si Melchizedek, the high priest, the high priest of the Most High God. Mo na nga karon
ang ngano ako nagisulti kay karon mostly karon sa mga kasimbahanan, number one attack sa mga kasimbahanan is about aning tithing. Nga ang simbahan gihimo ra gyud ang pagpangwarta. Kanang makadungog ako makadungog kog mga ingon ana, maglagot ko kanang saputon ko ba? Kay ngano, kung makabalo lang sila sa my home church, makanhi lang sila sa my home church, kanang laparuhon din mo sila og donations. Kay kabalo na magita sa my home church, wala tay sweldo, even si Pastor James wala mo gyud siya ginakuha nga part sa simbahan. Unya kanang tanan gyud gihampak gyud diri sa church tanan. Ang inyong mga kwarta tanan para for the glory of God, para sa simbahan. Ang mga pastors, ang mga leaders, even gani ang mga music team pag mag-practice, wag na sila yung mga snack, tanan volunteer. So, kung muingon ang kadaghanan nga kanin yung simbahan pangwarta ra man na para makakuha mo og tithe sa mga tao para kung lantaw nimo ingon pa si gibulgar man to ni Shane last Sunday nga ang ato ang expenses 200 almost 200,000 unya ang ato ang tithes and offering 100,000 unya nay 100,000 na bilin kinsa man day nagtapal ana no mo na nga glory to God sa mga pastors kay gibless po sa Ginoo. Kini ang amo is to set us free sa kining root of evil. Ang root of evil money. So karon ang nagkontrol sa tao for the whole world money. Ang kwarta gyud ang nagkontrol sa tao. Mo na nga karon si Abraham sa diyang nakuha ni ang tanan gi-offeran siya ni King of Sodom, wala siya misugot kay ngano man. I don't want nga ingon si Abraham, I don't want nga ang mga tawo moingon sa kuha that King of Sodom bless Abraham. But ang ngano gihatag niya ang 10% kang Melchizedek kay ang declaration ni Abraham, I want to tell the people that God bless me. Amen. Dili ang kalibutan nag-bless ni Abraham. Dili ang king sa Sodom ang nag-bless ni Abraham. Ang nag-bless kang Abraham ang Ginoo. Amen? Mo na nga, kung atong isgutan o kung atong lantawon, in Malakay, ingon siya, bring back, ibalik sa Ginoo. So karon unsay ibalik sa Ginoo, the tent sa position nga gihatag ni Lord sa tuwa. So karon ngano atong ibalik kay dili atoa. Amen? Nya, muingon bitaw ko nga, Pastor James, nanghulam ko og sakyanan sa Fortuner ni Pastor James. Pastor James, nanghulam ko sa mong sakyanan. Gipahulam ko pagkaugma. Pastor James, akong ihatag ang Yahweh sa Fortuner, ang Fortuner akong ihatag sa imo. Dili na ko ihatag kay ngano man. Kang Pastor James man to, nanghulam raman ko. Meaning akong i-give-back, akong ibalik, akong iuli. Amen. Pero ang Ginoo gitagaag position ta sa Ginoo. Gitagaan tag income sa Ginoo. Ang gihatag ni Lord sa tuwa monthly 10,000. Ang uban diri 50,000 per month. Ang uban gyud 6 digit pag gyud ang ginadawat diri every month. Gitagaan kag 6 digit ni Lord every month. Pero ingon ang Ginoo, bring back kay ako ana. Iuli ang gihatag ni Lord sa iya. Pero kabalo mo pila gipauli ra sa Ginoo? 10. Kung gitagaan ka og 10,000 sa Ginoo, ang 10 ana 1,000. Ang 10,000 dapat sa Ginoo na, pero pila yang ginapabalik? Ang 1,000. Amen? Muna kung atong lantawon, ngano ingon sa 21, the king of Sodom said to Abraham, give me the people to keep the goods of yourself. Pero si Abraham wala siya mingsugot kay dili siya gusto nga musulti ang mga tao nga si King of Sodom ang nag-bless sa iya. Muna nga kung atong lantawon in Hebrews chapter 7 verse 7 to 10 ingon diri, now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better. Her mortal man received tithes. Kinsa day mo dawat sa tithes? Hello? Kinsa mo dawat sa tithes? Mortal man.
Meaning, ang simbahan, the Levites, kinsay Levites sa simbahan, the workers, kinsay na simbahan, kung atog yung lantawon, biblically, ang mudawat, ang pastor. Si pastor yun ang mudawat sa tithe. Siya, meaning, sa simbahan na to ihatag. Ang tithe sa simbahan na to ihatag. But for her mortal man received tithes, but there, he receives him. Pero, kinsay mo dawat diri physically ang simbahan. Pero, dito, kinsay mo dawat ang Ginoo. Sa diyang mo bring back ka sa Ginoo, sa simbahan, ang mudawat ana ang Ginoo dito sa langit. Amen? Muna nga, kung ato na, and of whom it is witness that he lives, even Levi who received tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, for he was still in the loins of his father when Melchizedek meet him. So karon sa diyang nag-tithe daw si Abraham, sa diyang gibless ni Abraham ang iyang position nga na siya, nag-bring back siya sa Ginoo, ingon ang Bible, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Meaning, ang generation of imong generation, gibless na sa Ginoo. Sa diyang imong gibless si Lord in your giving, ang imuhang descendants, gibless na po sa Ginoo. Amen? Meaning, dili lang si Abraham mismo, even his descendants. Muna nga, karon ang pag-bring back diya sa Ginoo is an acknowledging God nga siya ang nag-provide sa tanan. Amen? Nga no, mayroon kong acknowledging God nga siya nag-provide. Sa diyang nanarbaho ta, mayroon mo ta nga, Pastor, ako may naningkamot. Ako may nanarbaho. Ako may nagkuhan ani. Ako ang maning pagpaningkamot. Yes, imo halagi na pagpaningkamot. But kinsay naghatag sa imo og kusog nga manarbaho ka. Kinsay naghatag nimo og strength, favor sa imo pagpanarbaho. Kinsay naghatag nimo og kaalam sa imong source of income. It's all about God. Kung atog yung suma total, ang Ginoo gitanan. Mao na nga karon sa di nganong bring back ta, Lord, ikaw gyud nag-source ani. Dili ko makaangkon ani Lord kung wala ko nimo tagaig kusog. Dili na ko ni ma-achieve Lord kung wala ko nimo tagaig kaalam. But Lord, today I will honor you. In one way of honoring God sa iyang gibuhat sa tuwa by bringing back sa Ginoo. That's the tithe. Amen. Mo na nga ngano ako nigi-share, ngano ako nigi-sulti. Kaya ako dili ko maulo mo sulti ani. Kay it's proud mo gud mi nga wala gud mi nanghilabot sa income sa simbahan. No? Mo na nga tanan para lagi sa church. Ang amo lang is tungod ani ma-break free ta sa root of evil. Kay ngano man kanang ma-practice nato ba, ma-acknowledge nato nga Lord, dili mo gyud akong pagpaningkamot, dili mo gyud akong kusog. Kay kung root of evil mo manifest sa atong self, bisan piso maglisod kag hatag. Ako man ni paningkamot, ngano ako man ni hatag diha. Ako man ni kusog gamit ani, ako makaalam ni ngano ako man ni hatag diha. Mo na nga ang ako we want all ma-break free ta ana nga area. So karon tithing is giving back. Ang tithing is to acknowledge nga si God yun ang nag-provide. Ang giving is lahi. Ang gingon po sa Ginoo sa giving, generously. Amen? Malipayon. Mo na nga karon ang paghatag is dapat malipayon. Malipayon ba ka mo hatag? Amen mo na nga dapat malipayon in Hebrew. Now beyond all contradiction. No? Her mortal man receives, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham to speak, for he was still in loins of his father when Melchizedek met him. Muna nga, wala na ko nabutang in part po sa Hebrews nga, once ang first fruit is blessed, ang the remaining is a blessed food sa Ginoo. Mo na nga amot na to dia Jake nga pag bless man gud ang
giving tithes, ang sa New Testament, gitawag ang tithing is a first fruit. So, first fruit is giving back. Imo nang i-give back sa Ginoo. Once imo i-give back sa Ginoo, the remaining 90, i-bless, i-sanctify sa Ginoo. Amen? Mao na nga, tungod kay imong gi-bless ay mo first fruit na sanctify ang remaining, meaning ang remaining ang imong nabilin, dili masayang. Kana bitong nag-ampo ka sa Ginoo, Lord, kulang man akong kwarta, Lord. Ay, kulang man akong sweldo. Patasin, Lord, be. Pagka pila ka bulan, gipatasan sa Ginoo, imo ang 10,000, gimo ng 15,000. Lord, kulang man gyapon, Lord. Nangay ka, Lord, patasin akong sweldo, be. Patasan sa Ginoo, nahimo ng 30,000. Pero karon pagka 30,000, Lord, 30,000 mo sweldo, Lord. Kulang man gyapon, Lord. Ampun mo ka, Lord, patasin, Lord. Hangtod nagkadako. Ang imong sweldo, ang imong desire mo, Lord, kulang magyapon, Lord, kulang magyapon. Kay nga naman, dili nimo ma-enjoy ang remaining. Mo na nga, kay once dili bless ang remaining, dili ka masatisfy sa nabilin. Meaning, matingala ka nga, bago pa man ka sweldo, pagkaugma, wala naman kay kwarta. Lord, bago pa man ka nakadawat, pero tingala ka, hurot na naman dayon. Kanang, wala, Lord, asa mo kung gigastuan, Lord, nga, bago raman to. Nga wala man dayon. Pero once you sanctify ang imuhang, isanctify nimo ang position, ang blessing ang gihatag ni Lord sa imuha, you give back sa Ginoo, the remaining will be blessed. Matingala ka, imong sweldo karon o sweldo sa una, the same naman gyapon, pero matingala ka daghan nabilin karon. Sa una, sige mo kung kautang-utang karon, sa ako naman mangutang. Amen? Muna nga, i-break free yung ka sa Ginoo sa mga bandages, and then i-sanctify ni Lord ang imong remaining money, and then unsa ang i-sanctify ni Lord, dili lang imong nabilin, but ang imong source sa imong money. Unsa may source imong money? Imong trabaho, imong negosyo. Amen? I-sanctify na ni Lord, i-bless na ni Lord. Ingon katong kaganiya, even in your loins, meaning ang imong descendant, i-bless na sa Ginoo. So, unsa kung ang point diri is turning back, kanang talikdan ang imong flesh. Ingon diri, fruit of the Spirit. How to gain, makareceive ta aning fruit of the Spirit, let us walk in the Spirit. So, how to walk in the Spirit? Atong kwaon, tangtangon, the desires of our flesh. Amen? And then, tanang desires sa atong flesh, ang sugod na tanan, ang pinakaroot aning tanan, money. Ngano yung mga debauchery, mga sexual immorality, ngano na tanan, it's all about money. Greediness of money. The root of all evil, money. Mao na nga para ma-set free ta ani nga mga bandages, ani nga mga kanang mga apiki sa atong kaugalingon. Let's honor God in our finances. Let's bring back to the Lord what is for Him. Muna nga, sa diyang mo bring back na sa Ginoo like Abraham. Ngano nag-tithe siya, is acknowledging, Lord, ikaw naghatag ani. Ikaw nag-provide ani. I will bring this back to you. And then sa diyang i-bring back na nimo sa Ginoo, God will bless the rest. Isanctify na ni Lord tanan. Amen? Nagsugod ko og tithes. Nag-eskwela pa ko. And then, sa diyang estudyante ko, I am a working student. Working student, akong allowance, 1,500 per month. Mo na akong allowance per month. Unsa mo tanong 1,500 for the whole month? Kaon, pamahaw, panito, panihapon, napay photocopy nga kada maestra, puro photocopy. Nagkaki photocopy. Siguro ang 500, puro photocopy. 100, pagkaon na lang. Napay pliti. And then, 1,500. Pero kung kayo ka ba, Lord, 1,500. Ilain ako ang 150. Kung kayo, dako naman yung 150. Sa ako nga time, dako na kayo ng 150. But, Lord, ako ning ihatag sa imo ha. Ako ning i-give back sa imo ha. Every time makakuha ko sa kong allowance, 1,500, ang 150, ako yun ang ilain. Para makahinumdum ko nga kini para sa Ginoo, ang Bible, gihimo na kong alkansya, digto na ko ginapansak sa Bible, para ni sa Ginoo. Manang every Sunday, isa na ko ihatag
para ni sa Ginoo. Every month, 150 ako ibutang para sa Ginoo. Glory to glory. Wala pa ko nakagraduate. Ming abot na og nakasulay ko. Wala pa ko kagraduate ha. Working student yapon ko. Natingala ko. Naka-experience ko. Naka-tithes ko og 1,000. Pero kung Lord, asam ko gikan ani? Estudyante raman ko Lord. Nagkuan pa man ko and then naka-tithes ko 1,000. And then 1,000 sa estudyante ka, dako na kayo na. Pero tungod kay gianad, gipractice ko sa Ginoo nga mo bring back ko sa iya ha. Kanang pagdawat na ko sa 1,000, pag-tithes na ko sa paghatag na ko sa Ginoo, grabe na akong kalipay. Kaya Lord, salamat kinakasulay na gyud ko nga mag-tithes ko 1,000. Grabe na akong kalipay ba? Muna nga karon, glory to God. Maka-experience na kanang declaration na mo sa una. Kanang tithes ni Mami, karon, amuan na nang kuan. Kay si Mami magyud noon, magyud kay sa giving gyud. Kanang usahay kanang ang uban mo tithes og 10,000, 1,000 ko nga. Lord, amuha pa mo na sweldo ng 10,000. But unsa mo Lord, puhon kanang 10,000, mao po na among tithes. Maka-tithes mo. Kung maka-tithes ka 1,000, gibless ka ni Lord og 100,000. But, glory to glory, grabe. Karon we experience. Glory to God yun sa tanan. We experience every month, maka-tithes mig 10,000 pataas. Ngano nahitabo na? Because of the grace of God. Iyang gisanctify among negosyo, iyang gisanctify among trabaho, iyang gisanctify ang every source among income. Because we acknowledge God sa nga tanan siya mo provide. Si Pas Jimay gi-offeran 6 digit per month. Pero iyang gi-decline kay ngano appeal Sunday. Yung ko nga love di ta mo kuha og trabaho nga madamay ang pagpangalagan nato sa Ginoo. Gi-decline namo ang offer 6 digit per month. Pero kabalo ba mo? 1 week lang imilabay. Gitagaan mig trabaho nga labaw pa sa gi-offer atong miagi. Why? Kay kabalo ang Ginoo sa kasing-kasing. Muna nga ako is dili ni pangwarta sa simbahan. This is a breakthrough sa kung unsa atong naandan sa una. Unsa atong naandan sa una, maningkamot ta, atong kusog, atong pagpaningkamot, atong hago. But at the end, hago ra ang imuhang naangkon, wala kay natigom. But karon, we walk by faith, no, we acknowledge God nga siya ang nag-provide sa tanan. Matingala lang ka, glory to glory, gina-provide ni Lord. Muna nga, salamat mi, kayon mi nga, amo sakyanan, mag 3 years na, salamat sa Ginoo, wag yun mi gipasulay ni Lord nga, wala mi kabayad. Ang Ginoo gyud nag-provide. Muna nga, wala ko nagpanghinambog sa unsay naami karon. Ang ako lang is to encourage you kay ngano, pareho ra pud tag-agian. Pareho ra pud tag mga experience. One time, nagpatubil ko sa Shell, ingon tong gasoline boy. Sir, grabe sir, nindot kay kag sakyanan sir ba? Ako, imposible gyud ko maka-ingon ani. Gignan akong gasoline boy. Kabalo ba ka? Nga dire ko nga gasoline station gikan. Gasoline boy ko for 1 year kapin. Kini mismo nga estasyon. Kung gibuhat ni sa Ginoo sa ko, buhaton po na sa imuha. Nahilom ang ulitaw. Nahilom siya. Kung siya nga, sir, mau ba sir? Ako nang tuhuan. Muna nga, kung gibuhat ni Lord sa mua, buhaton po na ni Lord sa imuha. Amen? Ingnay mo tapad, buhaton na ni Lord sa imuha. Lastly, kaya nagkasuko na, nagkabundak na ang anak ni Pas Jumelo. Pumano na ako ni. Balik ta, Galatians chapter 5, verse 24 to 26. Last verse, ingon diri. Those who belong to Christ Jesus, have crucified the flesh with its passion and desires. Unsay giingon sa Bible, kung bilong ka sa Ginoo, ingnay mo tapad, kung bilong ka ni Christ, you need to crucify yourself to Jesus. Imong flesh, i-crucify na dito. Ilansang na apil dito. Amen? Ibutang na tanan dito ang imuhang unsay naa ka. And then, mo na nga, karon since
we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Kung nagpuyo ta sa Espiritu, magkinabuhi ta uban ang Holy Spirit sa tuwa. Let us walk by faith. Amen? Walk by the Spirit. Mao na karon unsay magdala karon sa tuwang kaugalingon is not the flesh. Ayaw i-allow nga mo indulge na puta into wickedness, into evil. Ayaw i-allow, my son. Kinsaragi kanang magbuhat og dautan sa imong kaugalingon, ikaw rapod. Kung imong i-allow ang enemy nga mo indulge sa imong self. Mao na nga karon, let us not allow. Mao na nga karon, we will walk by the Spirit, let's live with the Spirit. Since we live with the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Muna nga, ayun mo si kasuya-suya. Kinay buhaton ang Ginoo sa imo, ha? Amen? Sige lang kag kasuya, silang kag kasuya. Nagpalit og TV ang imong silingan, palit mo kag TV. Nagpalit sig sakyanan, palit mo kag sakyanan. Unya ikaw naglisod na kag apas. Imong silingan, grabe kay extra ra to yang gipalit niya. Ikaw kay muna ra. Kay tungod sa imong pagkasuyaon, gusto po ka nga di po ka palupig sa imong silingan. Muna nga, trust in the Lord. Salig sa Ginoo. Kung paspas ang imong silingan, basin imong hinahinay. Kaya nga naman, naapay giandam ang Ginoo sa imo, naapay ginamold, naapay gina-equip ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Able o qualified mo atag si Lord sa ito 1 million. Karon dayon, taga-atag 1 million sa Ginoo, kaya ka ng buhaton sa Ginoo. Pero ang pangutana, are you able to handle that money? Dili ba madaot imong kinabuhi pag makadawat na ka ng kwarta? Dili ba mausab imong mindset? Ang imong desire in serving, dili ba mawala? Di ba ka mawala sa pagpanimbahon kung tagaan na kay kwarta karon? It's all about kung able ba ta ba? Mao na nga, glory to glory, gina-equip, mao na nga, ingon ang Bible, if you are faithful in small things, God will bless us in greater things. Hinay-hinay. Mao na nga, unsaon paghatag ni Lord sa imo og sakyanan, nga imong bike pa lang kidaan, wa nimo giatiman. Amen? Unsaon paghatag ni Lord nimo og mansion nga imo pa lang gyud kwarto pa lang gyud nadaan, perti nang gubuta. Mao na nga God will bless you if you are faithful in small things. God will bless you in greater things. Unsaon man nimo pag-bless ni Lord og higher position nga sa imong lower position wala man kay klaro. Mao na nga let us acknowledge God in everything we do. Ay na pagsusuya, inay mo ang tapat, ay na pagsusuya. Kaya naay time para sa imo. Naay time ang Ginoo para sa imo. Amen? Are you blessed?